Ika-4 na kabanata. Sina Pedro at Juan sa harapan ng korte. Habang nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga tao, nilapitan sila ng mga pari, ng kapitan ng mga gwardya sa templo at ng mga Saduseyo. Nagalit sila dahil nangangaral ang dalawa na muling nabuhay si Jesus, at ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. Kaya dinakip nila sina Pedro at Juan. Iimbestigahan pa sana ang dalawa, pero dahil gabi na, ipinasok na lang muna sila sa bilangguan hanggang sa kinaumagahan. Pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanilang pagtuturo ang sumampalataya. Ang mga lalaki na sumampalataya ay 5,000. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan. Naroon din si Anas na punong pari, si Caifás, si Juan, si Alexander, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ni Anas. Iniharap sa kanila sina Pedro at Juan at tinanong, "Sa anong kapangyarihan at kaninong autoridad ang inyong ginamit sa pagpapagaling sa taong lumpo?" Si Pedro na puspos ng banal na espiritu ay sumagot, "Kayong mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo, kung ang itinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa paggaling ng taong lumpo, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Jesucristo na taga-Nazaret. Siya ang inyong ipinako sa krus at pinatay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Si Jesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang." Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. Magsasalita pa sana sila laban sa himalang ginawa ni na Pedro at Juan. Pero dahil ang taong pinagaling ay nakatayo mismo sa tabi ng dalawa, wala na silang nasabi. Kaya pinalabas muna nila sina Pedro at Juan sa kanilang pinagtitipunan at nag-usap-usap sila. Sinabi nila, "Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kumalat na ang balita sa buong Jerusalem na nakagawa sila ng himala at hindi natin ito maikakaila. Kaya para huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, balaan natin sila na huwag nang magturo tungkol kay Jesus." Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, "Isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig." Pero mahigpit pa rin silang binawalan na mangaral bago sila pinakawalan. Gusto sana nilang parusahan ang dalawa, pero hindi nila magawa. Natatakot sila sa mga tao dahil pinupuri ng mga ito ang Diyos sa nangyaring himala, sapagkat ang taong pinagaling sa pamamagitan ng himala ay mahigit 40 taon ng lumpo. Ang panalangin ng mga mananampalataya. Nang pinakawalan na sina Pedro at Juan, bumalik sila sa kanilang mga kasamahan at ibinalita nila kung ano ang sinabi ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nang marinig iyon ng mga mananampalataya, nanalangin sila sa Diyos. Sinabi nila, "Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at lahat ng nasa mga ito. Nagsalita kayo sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod. Sinabi niya sa patnubay ng banal na espiritu, bakit matindi ang galit ng mga bansa? Bakit sila nagpaplano ng wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pagkikipaglaban sa Panginoon at sa Kanyang Kristo. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon, dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato, ay nagkaisang kalabanin ng inyong banal na lingkod na si Jesus na inyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa,
Natupad na ang inyong balak noon, at ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan. Loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay, at ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa, ayon sa kanilang pangangailangan. Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa, at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol. Ikalimang kabanata. Sina Ananias at Safira. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias, at ang babae naman ay Safira. Pero binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa, at pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera sa mga apostol, at sinabi niyang iyon ang buong halaga ng lupa. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Pagkarinig noon ni Ananias, natumbas siya at namatay. Agad naman siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kaniyang bangkay. Pagkatapos, dinala nila siya palabas at inilibing. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kaniyang asawa. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo. Ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Safira, oo, iyan nga ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na subukan ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nandiyan na sa pintuan ng mga binata na naglibing sa asawa mo, at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Natumba noon din si Safira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Safira, kaya binuhat nila siya palabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Mga himala at mga kamanghamanghang gawa. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ang mga apostol sa mga tao. Laging nagtitipon ang lahat ng mga mananampalataya sa balkonahe ni Solomon. Kahit na mataas ang pagtingin sa kanila ng mga tao, ang iba'y hindi nangahas na sumama sa kanila. Sa kabila nito, nadagdagan pa ang bilang ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dahil sa mga himalang ginawa ng mga apostol, dinala ng mga tao ang mga may sakit sa tabi ng daan at inilagay sa mga higaan para pagdaan ni Pedro ay madadaanan sila kahit anino man lang nito. Hindi lang iyan, kundi marami ring mga tao mula sa mga kalapit baryo ang dumating sa Jerusalem na may dalang mga may sakit at mga taong sinasaniban ng masamang espiritu. At gumaling silang lahat. Ang pag-uusig sa mga apostol.
Labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang miyembro ng grupong Saduceo, kaya dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos." Sinunod nila ang sinabi ng anghel. Pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Ipinatawag ng punong pari at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo para magpulong ang buong korte ng mga Hudyo. May mga inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na roon ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, "Pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardya. Pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob." Nang marinig ito ng kapitan ng mga gwardya sa templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita, "Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon na sa templo at nagtuturo sa mga tao." Agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ang kanyang mga tauhan at muling dinakip ang mga apostol. Pero hindi nila sila pinwersa dahil natatakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, "Hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan ninyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem, at kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya?" Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, "Ang Diyos ang dapat naming sundin, at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa Kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus, at naroon na siya sa Kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas, para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi, at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo, at ganoon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya." Nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel. Isa siyang Pariseo at tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng lahat. Nag-utos siya na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, "Mga kababayan kong Israelita, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong iyan, at baka magkamali kayo. Sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay Teudas, na nagmalaki na parang kung sino, at may mga 400 siyang tagasunod. Pero nang bandang huli pinatay siya, at ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak, at naglaho na lang ang grupong iyon. Pagkatapos noong panahon ng census, si Judas naman na taga-Galilea ang nakapagtipon ng mga tagasunod, pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo, pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin iyan. Pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang iyan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban." Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos binalaan sila na huwag nang magturo pa tungkol kay Jesus, at pinalaya sila. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Hello. Table for one? No, only for Get an extra boost of confidence with Colgate Fresh Confidence. Now with 10 times longer lasting cooling. 안녕하세요. Can I join you? Let your fresh confidence surprise you.
Ikapitong Kabanata. Ang pangangaral ni Esteban. Nagtanong ang punong pari kay Esteban, "Totoo ba ang sinasabi ng mga taong ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ako. Noong unang panahon, nagpakita ang makapangyarihang Diyos sa ating ninunong si Abraham noong siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya lumipat sa Haran. Sinabi ng Diyos sa kanya, 'Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo.' Kaya umalis si Abraham sa bayan ng Kaldeo, at doon siya nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, pinapunta siya ng Diyos sa lugar na ito na tinitirhan natin ngayon. Noong panahong iyon, hindi pa binibigyan ng Diyos si Abraham ng kahit kapirasong lupa. Pero nangako ang Diyos na ang lugar na ito ay ibibigay niya kay Abraham at sa kanyang mga lahi. Wala pang anak si Abraham nang ipinangako ito ng Diyos. Sinabi rin ng Diyos sa kanya, 'Ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos aalis sila sa bansang iyon at babalik sa lugar na ito, at dito sila sasamba sa akin.' At bilang tanda ng kanyang pangako, nag-utos ang Diyos kay Abraham na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Kaya nang isilang ang kanyang anak na si Isaac, tinuli niya ito noong 8 araw pa lang. Ganito rin ang ginawa ni Isaac sa kanyang anak na si Jacob, at ginawa rin ito ni Jacob sa kanyang 12 anak na siyang pinagmulan nating mga Hudyo. Si Jose na isa sa mga 12 anak ni Jacob ay kinainggitan ng mga kapatid niya, kaya ipinagbili nila siya. Dinala siya sa Ehipto at naging alipin doon. Pero dahil ang Diyos ay kasama ni Jose, tinulungan siya nito sa lahat ng mga paghihirap na kanyang dinanas. Binigyan din siya ng Diyos ng karunungan, kaya nagustuhan siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Ginawa siya ng hari na tagapamahala ng buong Ehipto at ng lahat ng kanyang ari-arian. Dumating ang tagutom sa buong Ehipto at Kanaan. Hirap na hirap ang mga tao, at ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya nang mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, pinapunta niya roon ang kanyang mga anak na siyang ating mga ninuno. Iyon ang una nilang pagpunta sa Ehipto. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Jose na siya'y kapatid nila. At sinabi rin niya sa Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos ipinag-utos ni Jose na papuntahin ang ama niyang si Jacob sa Ehipto, kasama ang kanyang buong pamilya. Mga 75 silang lahat. Kaya pumunta si Jacob at ang ating mga ninuno sa Ehipto. Doon sila nanirahan at doon na rin namatay. Dinala ang kanilang mga bangkay sa Shechem at inilibing sa libingang binili ni Abraham noon sa mga anak ni Hamor. Nang malapit nang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, lalo pang dumami ang ating mga ninuno na naroon sa Ehipto. Dumating din ang araw na nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi kilala si Jose. Dinaya ng haring ito ang ating mga ninuno at pinagmalupitan. Pinilit niya silang itapon ng kanilang sanggol para mamatay. Iyon din ang panahon ng isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Inalagaan siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay sa loob ng 3 buwan. At nang napilitan na silang iwan siya, kinuha siya ng anak na babae ng Faraon at inalagaan na parang tunay niyang anak. Tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan ng Ehipto at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo ang isa niyang kababayan. Ipinagtanggol niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang iyon, inakala niya na mauunawaan ng mga Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila. Pero hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, bumalik si Moises at nakita niya ang 2 Israelitang nag-aaway. Gusto niyang pagkasunduin ang 2. Kaya sinabi niya sa kanila, "Pareho kayong mga Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Pero itinulak siya ng lalaking nang-aapi at sinabi, "Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Ano,
Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo roon sa Ehipsyo kahapon? Nang marinig ito ni Moises, tumakas siya at pumunta sa Midian. Doon siya nanirahan at nag-asawa, at doon din isinilang ang 2 niyang anak na lalaki. Pagkalipas ng 40 taon, may isang anghel na nagpakita kay Moises habang siya'y nasa ilang, malapit sa bundok ng Sinai. Nakita ni Moises ang anghel sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita, kaya nilapitan niya ito para tingnan. Nang papalapit na siya, narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Ako ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob." Nang marinig ito ni Moises, nanginig siya sa takot at hindi na nangahaspang tumingin. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Nakikita ko ang mga paghihirap na tinitiis ng aking mga mamamayan sa Ehipto, at narinig ko rin ang kanilang mga pagtangis. Kaya bumaba ako upang iligtas sila. Ngayon humanda ka, dahil susuguin kita sa Ehipto." Ito ang Moises na itinakwil noon ng kanyang mga kapwa Israelita na nagsabi, "Sino ang nagtalaga sa iyo para maging pinuno at hukom namin?" Pero siya ang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas ng mga Israelita sa tulong ng anghel na kanyang nakita roon sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Si Moises ang nanguna sa mga Israelita palabas sa Ehipto. Gumawa siya ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, sa dagat na pula at sa disyerto na kanilang dinaanan sa loob ng 40 taon. Ito rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Magtatalaga ang Diyos sa inyo ng isang propeta na katulad ko, na sa inyo rin manggagaling." Nang naroon na ang ating mga ninuno sa disyerto, si Moises din ang namagitan sa mga tao at sa anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai. At doon niya natanggap ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay para ibigay din sa atin. Pero nang hindi pa nakakabalik si Moises galing sa bundok, hindi tinupad ng ating mga ninuno ang ipinagawa sa kanila ni Moises. Itinakwil nila si Moises bilang kanilang pinuno dahil gusto nilang bumalik sa Ehipto. Sinabi nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na nagpalabas sa amin sa Ehipto." Pagkatapos, gumawa sila ng Diyos-Diyosang kaanyo ng guya. Naghandog sila rito, at ipinagdiwang nila ang gawa ng sarili nilang mga kamay. Sa ginawa nilang iyon, tinalikuran sila ng Diyos at hinayaan na lang na sumamba sa mga bituin sa langit. Ganito ang isinulat ng mga propeta, "Kayong mga Israelita, naghandog kayo ng iba't ibang uri ng handog sa loob ng 40 taon doon sa disyerto. Ngunit hindi ako ang inyong pinaghandugan. Dala-dala pa ninyo ang tolda ng inyong Diyos-Diyosan na si Molek, at ang bituing imahe ng inyong Diyos-Diyosang si Rephan. Ginawa ninyo ang mga iyon upang sambahin, kaya itataboy ko kayo sa kabila pa ng Babilonia." Sinabi pa ni Esteban, nang naroon pa ang ating mga ninuno sa disyerto, may tolda sila kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Ginawa ang tolda ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa planong ipinakita sa kanya. Nang namatay na ang ating mga ninuno, ang kanilang mga anak naman ang nagdala ng tolda. Ang kanilang pinuno ay si Josue. Napasa kanila ang lupain na ipinangako ng Diyos matapos itaboy ng Diyos ang mga nakatira roon. At nanatili roon ang tolda hanggang sa panahon ng paghahari ni David. Hiniling ni David sa Diyos na pahintulutan siyang magpatayo ng bahay para sa Diyos para makasamba roon ang mga lahi ni Jacob. Pero hindi siya pinayagan kahit nalulugod ang Diyos sa kanya. Sa halip si Solomon ang nagtayo ng templo ng Diyos. Pero ang kataas-taasang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na gawa ng tao. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Ang langit ang aking trono, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Kaya anong uri ng bahay ang gagawin niyo para sa akin? Saan ba ang lugar na aking mapagpapahingahan? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng bagay?" Pagkatapos, sinabi ni Esteban,
Napakatigas ng ulo ninyo. Nagbibingi-bingihan kayo sa mga mensahe ng Diyos dahil ayaw ninyong sumunod sa mga sinasabi niya sa inyo. Palagi ninyong kinakalaban ang banal na espiritu. Manang-mana kayo sa ugali ng inyong mga ninuno. Walang propeta sa kanilang kapanahunan na hindi nila inusig. Ang mga nagpahayag tungkol sa pagdating ng matuwid na lingkod ay pinatay nila. At pagdating dito ni Jesus, kayo ang siyang nagkanulo at pumatay sa kanya. Tumanggap kayo ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo sinunod. Ang pagbato kay Esteban. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila kay Esteban. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa matinding galit. Pero si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumingala sa langit. At nakita niya ang nagniningning na kapangyarihan ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Sinabi ni Esteban, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang langit at nakatayo si Jesus na anak ng tao sa kanan ng Diyos." Sumigaw ang mga miyembro ng korte at tinakpan nila ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig ang sinasabi ni Esteban. At sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang binatang ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, "Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu." Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila." At pagkasabi niya nito, namatay siya. Ikawalong kabanata. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos, at labis nila siyang iniyakan. Pinag-uusig ni Saulo ang mga mananampalataya. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem, kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Ipinangaral ang magandang balita sa Samaria. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig sila ng mabuti sa kanya. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. May tao rin doon na ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa Salamangka. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. Ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Matagal na niyang pinahahanga ang mga tao sa kanyang kahusayan sa Salamangka, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ni Felipe. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga-Samaria ay sumampalataya rin sa salita ng Diyos, ipinadala nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating nila sa Samaria, ipinanalangin nila ang mga mananampalataya roon na sana'y matanggap nila ang banal na espiritu. Sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na espiritu. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na espiritu.
Nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya ay natanggap nila ang banal na espiritu. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan at sinabi, "Bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan para ang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu." Pero sumagot si Pedro sa kanya, "Mawala ka sana at ang iyong pera, sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at alipin ng kasalanan." Sinabi ni Simon, "Kung maaari, manalangin din kayo sa Panginoon para sa akin upang hindi mangyari sa akin ang parusa na sinasabi ninyo." Pagkatapos magpatotoo nina Pedro at Juan at mangaral ng mensahe ng Panginoon, bumalik sila sa Jerusalem at nangaral din sila ng magandang balita sa mga baryo na dinaanan nila sa lalawigan ng Samaria. Si Felipe at ang opisyal na taga-Ethiopia. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, "Pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ang daang iyon ay bihira na lang daanan." Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga-Ethiopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem, kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng kayamanan ng Kandase. Ang Kandase ay reyna ng Ethiopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Banal na Espiritu kay Felipe, "Puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe." Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, "Hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" Inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "Sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao?" Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "May tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan?" Sumagot si Felipe sa kanya, "Maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang opisyal, "Oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos." Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, bigla na lang kinuha si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng opisyal, pero masaya siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Namalayan na lang ni Felipe na siya'y nasa lugar na ng Azotus. Nangaral siya ng magandang balita sa mga bayan na dinadaanan niya, hanggang makarating siya sa Cesarea. Caltex with TechRun. Keep your engine clean.